Ma'am Noemi, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Okay. Ma'am, baka niyo pong ikwento yung regarding po dito sa nirereklamo niyo pong si Patrolman Alba. Saan po naka-assign po ito, ma'am? Barangay OB po, Catanduanes. Sinira po ako ng tao niyan. Sobra pong manloloko niya. Sinira niya po yung pagkatao ko po. So, bali po, nalaman ko po na meron po siyang babae. Umabot po sa punto na nagka-infection po ako dahil sa pambababae niya po. 11 weeks po akong buntis po nung nalaman ko po meron siyang babae. Nung nalaman ko po yun, sabi ko po, pagagainin ko na lang po yung sitwasyon, hinayaan ko po sila ng babae niya dahil po nasa critical condition po yung pagbubuntis ko. Sabi ko, starting pa lang po yun ng fetus development po ng baby ko, so bawal po ako ma-stress. Hinihingi ko na lang po sa kanya tamang sustento, katanggap-tanggap po na sustento. Kaso hindi niya po talaga nabibigay po ng maayos. So bali po, punta po ako palagi po sa IAS kahit buntis po ako, nagpaparequest po ako ng dialogue sa kanya. Yung una pong usapan po namin is hindi niya po nasusunod po ng maayos po. So yung baby ko po, dinideny niya po kasi po wala daw po akong pera po na pang pa-DNA test. Yun po ang inaano niya po. Yung usapan po namin sa IAS na dapat po ay magbigay po ako sa kanya ng update po kapag manganganak na po ako. Nag-update po ako sa kanya November 2 hanggang umabot po ng November 7 po. Panay lang po siya seen sa mga message Okay, so ko po in sa short, kanya. ma'am, hindi po tumutupad sa kasunduan. Ano po yung kasunduan niyo, ma'am, na nasa IAS po ngayon? Na dapat po ay magresponde po siya kakaagad sa akin kapag nanganak po ako doon. Kaso po, panay lang po siya seen. Tapos, ang hirap niya po makontak po that time. Tapos, sabi po nung kinontak ko po yung katrabaho niya, nagpasis na daw po siya that time Ilan po ang anak niyo, ma'am? Isa po. Isa pa lang Opo. po. Kailan po kayo nanganak, ma'am? Yung November pa lang po, 2023 po. So parang 2 months, 3 months pa lang yung Opo, bata. magdi 3 months po bukas po yung baby ko po. Okay. Doon sa kasunduan nyo, may provision doon tungkol sa suporta, yung monthly support? Wala pa po. So sa kasunduan nyo, tungkol saan lang yung kasunduan nyo? Ano lang binabanggit doon? Kasi hindi ko po naano po yung sa support po niya. Ngayon, wala na. Hindi na kayo nakita talaga. Hindi na po ako kumukontak Bumalik po ka na ba sa kanya. IAS? Bumalik po ako, sinasabi ko po na magpapayos po ako ng salary assignment. Tinawagan po siya doon ng police. Yun lang Okay. po. Tapos wala na po. January 4, January 8, January 9 po ako. Makikita po doon sa Anong logbook nangyari po. doon sa, ano sinabi mo, magfa-file ka ng... Salary assignment po sana dahil po ang hirap po sa kanya makipag-negotiate po. Okay. Minumura din po ako. Sinasabihan po ako na may diferensya daw ang utak ko dahil pinaabot ko po doon sa Noemi, IAS sige, po. I'm sure, baka may mga netizens dyan na katulad mo na nabuntis ng pulis at ayaw tindigan. Ano yung sinasabi mong salary assignment? Yung diretsyo na po sa ATM ng bata, yun din po sabi sa akin ng mga kaibigan ko pong pulis. Okay. Kasi po sobra po ang pahirap na ginawa niya po sa akin. So yung mga otoridad sa pulis pwedeng i-require na yung sweldo nung tinatanggap nung tatay o nung bata is pwedeng idiretso na sa nanay Opo. bilang suporta, ganon? Opo. Ano na nangyari doon? Ba't hindi mo na ipurso yun? Nung December po, sabi po ng pulis dapat po asikasuhin niya na daw po yun. Kaso hindi niya po ginawa. Binigyan ko po ulit siya ng panibagong deadline, January po. Kasi ako na po sa kanya. Kahit sino mo naman po na tao na ginawan ka ng ganyan po, niloko ka po, sinira ka po. Ayaw mo na po talaga sa kanya makipagkontak kasi sobra pong emotional. Yung baby ko po, nung pinanganak ko, 2.3 lang po dahil sa stress na dinulot niya po sa akin. Bumalik ka na uli sa IAS ngayon o hindi Opo, pa? nung January 4, January 8, January 9, yun lang po. Ano sabi nila sa IAS? Tinawagan lang po siya at pinapagawa po yung salary assignment. Hindi niya naman po inasikaso po. Okay. February na po. Ikaw ba desidido ng file siya ng kaso? Nandito po lahat ng ebidensya ko po kung O makapasok sige, po. ituloy mo na yung IAS mo ha. Opo. Saan siya umuwi? Bali po, nung nanganak po ako is umuwi po siya sa kanila. Ang tagal niya po mag-responde po sa akin. Yung baby ko po is na-hospital po ako. For emergency CS na po ako that time. Kasi po yung baby ko, humina po yung heartbeat. Hindi pa po siya makontak at ang tagal niya pong Nung pumunta ng nagsasama kayo, hospital. sa kayo nag-stay? Umuwi din po ako sa bahay nila. Nung college po kami, nagsama Saan yan? din po kami sa College? Legazpi po. Legazpi po. Pero kailan ka nabuntis? Matagal na. No. So matagal mo ng boyfriend to? Opo, college 7 pa? years po kami po. 7 Attorney, years. yes Ano po. ka na ngayon? Nakagraduate ka na ng college? Opo, yes po, attorney. Anong trabaho mo ngayon? Ngayon po, nagtuturo po ako private po tutor, home base. Meron din po home base. Okay. Tsaka nag-resign pala po ako sa opisina. Kailan kayo huling nagsama? March po. Last year? Yes po, Saan yun? 2023. Saan yun? Sa Legazpi lang po. Legazpi Albay. Opo, yes Ngayon po. ba may idea ko kung nasan siya? Sa Catanduanes po daw siya na-assign po. Yun po ang Okay. sinabi po ng pulis na nakontak ko po. So pumunta ka sa IAS, i-file mo yung mga complaint at alamin mo kung saan di siya naka-assign ha? Opo, attorney. Yes. Okay, kasi isang possible case din natin dito ay BAUSI. Opo. Yung violence against women and children. Kasi yung ginagawa niya yan, economic abuse yan. Sipin mo, may kakayahan naman siya magsuporta, hindi siya nagbibigay ng suporta sa'yo. Oh. Kung ikaw tatanungin, magkano dapat na ibigay niya suporta sa buwan-buwan?
Nagbibigay po siya paunti-unti po, 3 gigs po para pong ginagawa niya installment po yung bata. 2K, Magkano binibigay? 2K, 1.5 sa isang buwan. 2K, mga ganyan po. 2K isang buwan. 2K, parang installment po ang ginagawa niya po. Kailan siya huli nagbigay? Nung January po. January. So kung nagbibigay siya, may communication kayo sa isa't isa. Hindi po, sa bata lang po na iniano ko po siya. Yung kapatid niya lang po nagbibigay po, parang pinapadalo dun sa bahay namin. Nasa Albay po ako, sa apartment po namin. So, Patrolman Aljon, siguro pakinggan mo na itong hinaing ng iyong girlfriend o yung nanay ng anak mo para na sa ganun hindi naman bumigat ang problema mo sa IAS, ano? Kasi pag finaila ka sa IAS, pwedeng conduct unbecoming yan. Kung ano pang kaso, it might be a serious offense, matanggal siya sa pagkapulis. Ano ba sabi sa IAS? Anong possible na disciplinary action ang pwedeng ipataw sa kanya? Admin case daw po. At gusto niya din pong pikiin ko yung pirma sa birth certificate nung nanganak po ako. Meron po ako mga ebidensya. At bagong panganak pa lang po, attorney, pinagbibintangan niya po ako na yung babae niya ay sinisiraan ko daw po. Gumawa daw po ako ng Pumirma ba siya sa account. birth certificate ng anak? Pinilit ko po. Sabi ko, So, in-acknowledge niya yung bata? maglalakad po ako ng ES po kasi magkatabi lang yung ospital. Habang dinudugo ako naka-diaper, naka-hospital gown, sabi niya, pikiin ko daw yung pirma, gayahin ko daw yung pirma niya. Sabi ko, kahit putulin sa pondaliri ko, hindi ko po alam ang pirma talaga niya. Okay. So, Tapos wala yung babae niya po, dinugo po talaga ako sa ospital dahil pinagbibintangan niya pong sinisira ko daw po yung babae niya. Gumawa daw po ako ng dummy account kahit wala naman po siyang pruweba. Pagka pulis-pulis po niya. Tapos dapat meron po siyang ebidensya. Sabi ko nga po sa kanya ay mag-hire po siya ng sa cybercrime. So, ikaw, anong bottom line mo? Anong gusto mong mangyari? Kung ayaw niya po magbigay o dagdagan ng maayos na sustento, magpa-file na lang po ako sa kanya ng kaso po. Okay, mabigyan unahin mo ng na yung hustisya IAS. po yung Total, anak ko. nakapag-umpisa ka na sa IAS, no? Opo. Yung pong IAS ay yung tinatawag nating Internal Affairs Service ng Police na sila po ay isa sa mga ahensya ng dyan sa PNP na kung sa mo i-file yung mga administrative cases na pwede mong i-file laban sa police. Ma'am, ganito po ang gagawin po natin. Ito po ma'am, i-refer na din po namin kay Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director na po ng Region 5 PNP para mas matutukan po ito ma'am. Okay? And gayon din po, syempre, kausap na rin po natin sa kabilang linya, kaya inaano lang po para po dito sa case. Binibrief lang po si Police Staff Sergeant Jensen Lopez ng IAS Albay. From time to time, magbibigay din kami ng update sa inyo ma'am. Taga saan po kayo ma'am? Albay po. Albay din po. Apo. Bumiyahe lang din po kayo dito. Apo. Opo. Sige po, ma'am. Ma'am, I'm sure nanonood ngayon si Patrolman Alba. Meron kayong mensahe sa kanya. Hindi ko po talaga kaya siyang mapatawad. Sobrang ginawa mo sa akin na pagpapahirap mula umpisa pagbubuntis ko, yung nangyari sa anak ko. Magdasal ka na sana walang mangyaring masama or anong sakit yung anak ko dahil nagka-infection nga ako dahil sa pambababae mo. Kahit talaga ma-reincarnate ka pa, hindi kita mapapatawad. Sana madanasan mo kung paano mag-ire mga anak. Alam mong induced labor ako, hindi normal yung panganganak ko. Dapat nga cesarean ako pero pinagbigyan kita dahil wala ka daw na pera. Sana malaman mo kung paano magbuntis tapos niloloko. Tapos mag-alaga ng bata. Sana pag-aralan mo rin kung paano mag-alaga ng bata, hindi lang kung paano gumawa ng bata. We are both obligated to provide support sa bata. Pero ako pinahihirapan mo pa, stress mo pa. Yung tungkol sa nahawa ka sa kanya? Sa pambababae niya po, tinanong po siya ng doktor ng OB ko po kung gumagamit ng ibang babae. Nag-deny po siya pero nakita ko sa reaction niya, sa facial expression po niya na para pong nanervyos po siya. So anong sabi ng Nag-take- doktor sa infection na yun? Sexually transmitted yung infection na yun? Parang ganun po kasi tinanong po siya kaagad ng doktor kung gumagamit daw po ng babae po. Tapos nag-deny po. Kaya madami po ako ininom po na gamot na oral po. Antibacterial po, antibiotics, tsaka vaginal suppository po. Yun Okay po. Sige, po. okay. Ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Ma'am, ngayon kasi ma'am, hindi po sumasagot si Patrolman Alba. Okay po. Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Noemi Dagta.